Best 20,000 mAh powerbank under 1,000 pesos. Rapu S2002 20,000 mAh powerbank material. ABS battery capacity, 20,000 mAh. Battery type, lithium polymer input, powerbank charging port, DC5V-2.1A, 1 micro USB input, Type-C input. Output, DC5V-2.1A, 2 USB output high quality, lithium polymer. Color available, black, white and blue feature, dual USB output, support 2 devices at once. Asterisk accurate LED light indicator that indicates the remaining power bank battery. Asterisk compatible with various Android and iOS cell phones. Huge capacity, the 20,000 mAh capacity gives you the freedom to keep your mobile devices charged for days on end, no matter where you are. Rapu powerbank can be widely used for Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme, Redmi, Infinix, Huawei Honor and some Samsung phones. Please use the right cable to charge your phone. Charging time, 9 to 10 hours standard, bare metal circuit, with security protection circuit features. S2002-103. Battery, li-polymer yung ginamit. Yung output niya, 2.1 ampere, 2.1, fast charging na to. Tapos, i-share ko sa inyo kung nakakailang charge ba ako dito. Gamit yung 5,000 mAh na cellphone. Ganon din guys, sa pangatlong charge ng cellphone ko, hindi na napuno. Pero naka-charge ako na sa yung cellphone ko 72% ata yun kung di ako nagkakamali. Ninote ko kasi sa notebook yun. Mas matagal tong malobat ng konti kaysa dun sa Aura Share na digital. Price nito nasa 600 plus. So, ganda din to. Mura pa. At fast charging. Tingnan nyo naman guys, diba? Pagkakagawa niya, no? Ganda. Mukhang matibay talaga. Parang ang hirap dito buksan. Halimbawa, sira na, tapos aayusin. Parang ang hirap buksan. Kasi yung ganito power bank guys, pag magtagal na, syempre yung battery niyan, mabilis na malobat sa katagalan. Kung minsan, ang bilis na malobat ng power bank, okay na okay pa yung board niya, yung module. So, pwede natin palitan yung battery, di ba? Kaya, parang nakikita ko dito, ang hirap buksan ito. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo. Napaka worth it nitong power bank na to. Kasi tested ko na to. Maganda talaga. Yung performance, mabilis mag-charge. Hindi nga lang digital, di ba? Pero okay na din kasi mura lang naman. Diba? Tsaka hindi masyadong malaki. Diba? Nasa 5 inches lang to eh. 5 inches to 5.5 ganun. Yung bigat niya medyo mabigat. Nasa 350 grams. Nakalagay ba dito? 395 grams pala yung weight niya guys. So hanggang dito na lang guys. Dito ko na po tatapusin yung video. Quick review lang. Share ko lang sa inyo. Ginamit ko muna bago i-share sa inyo. Masasabi ko na okay ito. Kung i-rate ko to from 1 to 10, ibigyan ko to ng 8. Kasi satisfied naman ako. Pero syempre, ang gusto ko talaga sa power bank, digital. At mas maganda kung meron pang built-in flashlight, diba? So, yun lang. Thank you guys. Aura Share 20,000 mAh fast charging powerbank model, OH20. Capacity, 20,000 mAh built-in Type-C and iPhone cable. Large smart screen digital display, know your remaining power at a glance. Hidden storage wire slot, easy to travel, neat and orderly without clutter. Ultra large capacity, stay power all day. Sleek and portable design, perfect for professional and everyday use. 3 fast charging outputs, charge 3 devices once. Exclusive technology,
Built-in safeguards protect your devices against excessive current, overheating, and overcharge ENG. Multi-Protect safety system ensures complete protection for you and your devices. Cable na kasama. Meron pang kasama kahit may built-in ano na to, cable. Ang mahaba guys, nasa ano to 1 meter. Ano? Type C. Hindi ko lang alam kung mabilis to mag-charge. Yun lang, walang kasamang manual. Yan, so dito na tayo sa power bank. Mapapansin nyo dyan, ito lang yung button nya para sa on and off. Yan, isang pindot, go on siya. Dalawang pindot, go off. Yan, kung gusto niyo pong i-off, dalawang pindot nito. Ang napansin ko dito guys, ang ano niya, ang cute niya, parang cellphone, di ba? Digital. Ganda ng pagkakagawa. Tapos, ito yung ano niya, USB output. Isa lang guys. Isa lang din yung input pag mag-charge, di ba? Pero ang maganda dito, kahit isa lang yung output niya, marong built-in cable, di ba? At dalawa pa, di ba? Type C and then itong pang iPhone lightning cable. Maiksi nga lang, nasa ano lang to 2 inches. So pag magcha-charge ka dito, itatabi mo lang sa power bank yung cellphone. O kaya pwede mo ipapatong, di ba? Yan, may nakalagay pala dito. Ito yung model niya, OH20-102. Type C, yung input. Yung USB-A, ito yon, isa lang. Support na din ng fast charging kasi ano na to, 2 ampere. Yan. 2 ampere din yung built-in cable niya. Fast charging to, na-try ko na kasi to guys, almost 3 weeks. Mabilis mag-charge. Tapos from 0%, ay hindi ko pala to din-rain, hanggang 4% lang. Hanggang mag 100% nung charge ko, nasa 12 hours. Medyo matagal i-charge kasi nga original to, 20,000 mAh. About sa ano niya, sa length, nasa 5 inches. 5.25 or 5.5 inches. Yung weight, wala guys nakalagay. Tinignan ko din yan dito, wala din. Estimated ko yung bigat nito nasa 350 grams. Medyo mabigat eh. Pero maganda kasi may built-in cable na. 'Di ba? Kung naghahanap kayo guys ng power bank, pwede niyo itong i-consider kasi Aura-Share subok ko na. Maganda yung Aura-Share. Okay din yung quality niya. Tapos ang nagandahan ko nga dito, mayroon ng built-in cable. Although isa lang yung output tsaka charging input, medyo cons yun kasi di ba pag halimbawa nasira, wala na. Hindi na natin ma-charge. Mas maganda sana kung at least mayroong isa pa pang micro USB. Diba? Pero okay na din to sa price niya. Nasa ano to, 700 plus. Sa Lazada. Digital pa, di ba? Ganda. Parang mamahalin. Yan, so yun lang guys. Na-share ko lang po sa inyo para kung naghahanap kayo ng power bank, maganda to. Na-testing ko na, na-try ko na kasi ito eh. Mabilis mag-charge, matagal ma-lowbat, di ba? San ka pa? Ngayon, kung itatanong niyo po sa akin kung nakakailang charge ako sa cellphone na 5,000 mAh, nakakatatlong charge ako dito. Pero yung pangatlo, hindi na napupuno, nasa 70%. 69, yan. 69% kasi nilista ko sa notebook yun eh. Kaya siguro yung capacity nito nasa 70 to 80%. So, original talaga. Kasi ang power bank nasa 70 to 90% daw eh ang capacity niyan. Meron pa nga yung iba 60% yung mga yung power bank na hindi branded.
'Di ba? So, yun lang. Hanggang dito na lang yung video. Rapao M20 Powerbank 20,000 mAh digital LED display fast charging powerbank. Model M2102 color available, blue, green battery capacity, 20,000 mAh. Micro input, DC 5 volts 2.1A max Type-C input, DC 5 volts 2.1A max. Lightning input, DC 5 volts 2.1A USB 1 output, DC 5 volts 2.1A. USB 2 output, DC 5 volts 2.1A product size, 136/66/27 mm. Product weight, 433 grams charging time, 13 hours portable high-capacity power bank. Name, Rapao by Mitsushi M2 20,000 mAh 22.5W super fast charging power bank. Packing list, 1% by Mitsushi 20,000 mAh fast charging power bank, 1% by charging cable. 1. Upgraded LED digital display. Smart digital display technology shows the remaining power in digital format. You always know when the battery is fully charged and how much power it's available. 2. Ultra large capacity. The 20,000 mAh capacity gives the most charging time, 13 hours. 3. Superior quality. It used metal elegantly designed high energy density Li polymer battery, aluminum slim casing, lightweight fast charge power bank. Charge ng sabay. Dual USB output. Yan. Yung input, tatlo. So, maganda to kasi kapag halimbawa, hindi na gumagana yung kung alin man dito, kung micro USB man yan or Type-C, meron pa tayong option, di ba? Ito yung pang iPhone, Type-C, micro USB. At ang isa sa nagustuhan ko dito, guys, yan, di ba? Makikita yung actual na laman ng power bank kasi yung percent talaga yung makikita mo dyan. Hindi siya indicator lights. Ito talaga, kung ilan talaga yung laman ng power bank, yung capacity, makikita mo. So, pwede mo nang i-charge siya. Kung halimbawa, 15% pa lang gusto mo nang i-charge para hindi ma-drain, mas okay. Diba? Kasi makikita mo dyan yung capacity talaga ng power bank. Yung about naman sa length nito, nasa 6 inches. Kasi mahaba ng konti yung cellphone ko dito. 6.5 yun. Yung sa likod niya. Yan. Ang ganda guys ang pagkakagawa niya, 'di ba? So, hindi mo sasabing fake ito, yung ganito kasi unang-una mabigat. Tapos talaga yung mahalata mo naman yung pagkakagawa. Hindi tulad ng mga nabibili sa bangketa na pag nulog mo lang mababasag agad. Ito talaga maganda. Ngayon, ano ba yung battery cells na ginamit dito? So, ang nakalagay dito guys, ang ginamit dito ay Li polymer battery cells. Okay naman yun, Li polymer. Yun lang, kapag ang ano lang sa Li polymer na battery, kapag lumobo na, dapat hindi na gamitin. Tapo na sa tamang tapunan kasi pag Li polymer. Tapos, ipapakita ko na sa inyo yung naging drain test na ginawa ko. Eto. Yan. Diba guys? Sinulat ko dito para ma-share sa inyo. Rapao power bank, 20,000 mAh. Drain test gamit yung Oppo A92 na may capacity na 5,000 mAh. From 100% to 69%, yung cellphone ko nun, 9% hanggang 100%. Ngayon, hanggang malobat naman yun, yung cellphone ko,
69% yung power bank, nabawasan siya, naging 52% na lang. Yung cellphone ko noon, 33%, sinarge ko hanggang 77%. Then, hanggang ginamit ko naman, sinarge ko naman siya sa power bank na 52% yung capacity hanggang naging 25%. Nag-charge ako noon, cellphone ko ay 8% hanggang 80%. Yung baka itanong nyo, ba't hindi ko sinasagad na 100%? Kasi ako guys, hindi ko sinasana yung cellphone na i-charge na laging 100%. Yung charging ano ko niyan sa cellphone ko ay 30 to 90 or mini-maintain ko nga siya 80 to 40%. Kasi yung advisable na sinasabi ng mga expert para tumagal yung battery ng cellphone. So, pwede nyo i-research kasi ako yun yung ginagawa ko at parang hindi nagbabago yung capacity ng cellphone ko. Tagal pa rin malobat. So, dito na tayo sa power bank, 25% hanggang sa naging 4% na lang siya. Yung cellphone ko, 20% hanggang 66%. So, hindi ko na yung guys dinrain yung power bank na hanggang masiro. Baka kasi masira kasi may power bank kasi na kapag na-drain mo talaga, hindi na na-charge. Ngayon, kung itatanong nyo yung ganitong nagawa kong drain test, kung sulit ba yung power bank, sulit na siya guys. Kasi 20,000 mAh yan. Pag ginawa mo yan yung 70% or 80% man yan, sa tingin ko ganun din yung kalalabasan yan. Kasi ang power bank guys, hindi naman yan talaga actual na kapag sinabing 20,000 mAh, 20,000 na nga, di ba, yung capacity. Mayroon kasi ang, di ba, ang battery nito, 3.7 volts lang yan. May pyesa yan sa loob, may board. Para makapag-charge siya ng cellphone, kailangan taasan mo na yung voltahe nito. Kaya yung output nito ay 5 volts. Kasi may pyesa na kino-convert yung volts ng battery para mapataas. So doon pa lang mayroon ng loss, di ba? May nababawas na talaga. So kung halimbawa 20,000 mAh, pag ginawa mo yung 70% noon, ganun yung capacity talaga niya. Capacity talaga ng power bank. Or 80%. Depende sa ginamit na cell. Kung original ba yun, di ba? So, solid na siya guys. Na kapag tinotal mo to, siguro yung dalawang beses hanggang 100%. Yung pangatlo, baka hindi na mapuno. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung na-share ko sa inyo about dito sa Rapo power bank. Okay siya guys. Maganda. Mukhang mamahalin nga yung niya, itsura niya. Patong mo lang dyan. Mag-charge ka na. Diba? Mukhang mamahalin. Lalagay ko na lang sa description o kaya sa comment yung link na pinagbilhan ko nito. Kung interested kayo, pwede kayo mag-comment sa video. Thank you guys sa inyong panonood.